lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Malinaw naman po yun, may kausap ang Diyos eh. Wala naman siyang sinabing lalalangin ko ang tao ayon sa aking larawan. Sabi niya ating larawan. May pakahulugan yung iba dito, kausap niya daw dito, mga anghel. Ang mga anghel walang kakayanang lumalang. Ibig sabihin, ang kausap niya dito, may kakayanang lumalang. Ngayon, pupunta tayo doon sa sinasabi, yung mga sinisitas kanina. Halimbawa, dito sa awit 92, basahin ulit natin, tapos bibigyan natin ng matinong konteksto ito. Kasi hindi po ito, basta uunawain natin kung anong ibig sabihin ito. Sa 92 ng awit, ang sabi dito, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa, at ang sanglibutan mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Walang kailanmang magniningas ang iyong puot na parang apoy. So ang palabas dito, iisa lang ang lumalang. Pero titignan natin, babalik tayo doon sa kawikaan na sinabi doon ng Diyos. Sinabi dito, nung sinulat ang kawikaan sa 8 at sa 31, dito po kasi sa 22 hanggang 31, may kita natin yung paglalang ng Diyos. Ngayon, dito, kausap ng Diyos yung kasama niyang lumalang eh. Diba? Sabi ito, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ng kanyang mga gawa ng una. Ngayon, alam naman natin itong discourse natin, hindi na naman natin dapat basahin pa, assuming na lahat tayo na nandito na nakikinig, alam natin yung konteksto ng 8:22 hanggang 31 ng kawikaan. Pero doon sa sinasabi nila na iisa lang ng Diyos na lumalang noon, sabi naman sa 34 ng kawikaan din, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, at hindi ako natuto ng karunungan ni mayroon man ako ng kaalaman ng banal. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng bangi ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Diyos ito eh. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman? Ibig sabihin, may anak pala siya. Merong anak yung nagpisa nung mga nilalang niya sa lupa. So ibig sabihin dito, sa lumang tipan pa lang, pinakikilala na ng Diyos. Okay, time. Okay, si Robin De La Rosa naman. Bitin ng 3 minutes. Sunod kay Robin, si isang setas. Okay. 3 minutes yun bro, 3 minutes tayo. Medyo ano lang talaga kasi. Okay, by Robin De La Rosa, 3 minutes, umpisa ka na bro. Pakipalakihan ako. Alam po ninyo, sino ba pakikinggan natin? Yung mga nagpapakilala na puro kwento-kwento lang na di umano Diyos daw ang Panginoong Jesucristo. Isaiah 53:3. Noon pa man, tao ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa hula ng propeta Isaias. O, Biblia ng Katoliko. Pansinin po ninyo. Sino pa pakikinggan natin? Ayon kay Apostol Santiago, ano sabi ng aklat nila? Taong banal. Oh, tapos ano ilulusot nila pagka may nabasa? Diyos na, tao pa. Ano sabi ni Apostol Pedro? Taong pinatunayan sa inyo. Kapag binasa natin at nilaliman ninyo ang pag-aaral diyan sa Gawa 2:22, sa panahong yon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero hindi lang yan ang talata, may kasunod. Mga Israelita, Noel, Joven, pakinggan mo naman ang Panginoong Hesus na taga Nazaret. Si Kristo, sinugo ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo may mga himala, may mga kababalagan, may mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi mismo ang Diyos, o hindi mismo ang Panginoong Jesucristo, kundi gamit ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos bigla-bigla may umaakyat. Then God said, let us. Anong ginawa ng Amplified? Father, Son, and Holy Spirit. Kaya naniwala ang iba tuloy, may Trinity. Pero pag binasa mo yung konteksto, sabi pa nga nung nagsalita kanina meron siyang termino matinong konteksto. O ito, asan ka na? Ito matinong konteksto. So God created man in His own image. Ang Diyos lang ang mag-isa, ang lumalang.
Hindi ka nakakaintindi ng English. O, nilalangan ng Diyos ang tao. Hindi ibig sabihin lalangin natin para bang ang daming lumalang. Eh kahit nga yung tutubi, di ba? Yung tao na mukhang tutubi, eh nilalang din ng Diyos eh. Tapos sasabihin nyo, isang tao na naging katawang Diyos, naging Diyos na nagkatawang tao, napakahirap paniwalaan yung mga pinagsasasabi ninyo. Samantalang malinaw ang sinasabi po ng Biblia. Ayon po sa 1:8:40, pahayag ng Panginoong Jesucristo, tao siya. Ayon sa Mateo 1:18, pahayag po ni Mateo, tao si Kristo. Pahayag ni Apostol Pedro, tao si Kristo. Pahayag ni Apostol Pablo, tao ang Panginoong Jesucristo. Tapos gagawin nyo, Diyos siya, basta naging tao. Tao siya na naging Diyos pa. Mali eh. Okay, time. Sinali mo pa yung mukhang tutubo eh. Parang ikaw naman yan eh. Wala akong sinabi. Kasama yung sa argumento. Okay. Si isang setas ka lang. Pagsalitain natin to. Mabira kanina pa to. Babanatan ko lahat kasi hindi naman niwala sa Biblia yan eh. No, yung mga pinagbabasa nila, sabi ni Kristo mismo, sabi ni Pablo, sabi ni Diyos siya eh. No, linalaktawan nyo yung mga salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, ako ang Diyos ni Abraham. Sabi ni Kristo yan. Ayaw nyo. Dito sa kay Pablo, Tito 2:3, sabi niya, no, nahintayin niya ang mapalad ng pagpapakita ng ating dakilang Diyos na si Heso Kristo. Oh, ayan mga Biblia yan, no? Kaya lang, nakakapaos na lang magbasa ng Biblia. Ang mga ito kasi hindi nila binabasa, yung mga talata na yan. No? Kay Pedro din. Ikalawang Pedro 1:1. Ganon din. Diyos na tagapagligtas na si Heso Kristo. Ganon din, nakasulat. Ayaw ng mga ito. Mismo si Kristo, no, sinabi niya, di ba ganin niya nabasa? Na Diyos na nagsasabi, pangkasalukuyan na, ako ang Diyos ni Abraham. Ayaw nyo. Pinagbabato nga eh, ako at ang Ama ay iisa. Magkagaya sila. Ayaw daw, ayaw ni Warrior, ayaw ni Chris. Ayaw ko, sabi ni hindi ako naniniwala dyan. 17:11. Gaya naman natin. Hindi ako naniniwala, ayaw ko maging Diyos, sabi niya. Ayaw ko maging Diyos, sabi niya. Ayaw nila kay Kristo, no? Ano sabi dito sa 10:33, no? Ika'y namumusong sapagkat ika'y nagpapakunwaring Diyos, sabi ng mga INC. Ha? Ayaw nila tanggapin yung mga talata sayang lang ang pagbabasa. No, kung basa ka ng basa, tapos hindi mo naman pala pinaniniwalaan. Walang kagaya niya. Bakit? Ba't si Kristo sabi niya, gaya naman natin. Nakalimutan ba ni Kristo kagaya niya yung Ama? O kaya baligtarin natin. Nakalimutan ba ng Ama kagaya niya yung anak? Nakalimutan ba yun? Bakit sinabi niya yun? Ha? Kasi ayaw nyo eh. Ang hindi pagtanggap sa Kristo, pagtanggi sa Ama. No? Unang Juan 2:22. Antikristo. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Kristo ay Diyos. Hindi mo tinatanggap ang Ama, hindi mo tinatanggap ang anak, antikristo ka. Napakalinaw. Okay, time. Panahon, sino magsasalita sa INC? Pagtanggol niyo aral niyo. Mic check. Okay, si Evander na, si Evander. Sunod ni Evander, si Bro Joben ba? O si Kuya Noel ba yon? Kuya Noel, sunod kay Evander. Okay. Salamat. Sige, kasi kayo lang dyan. Sige, Mike. Ayan, ayos. Alam po ninyo, talagang mindset ng mga MCGI na kung
gusto mong maging sa Diyos, makigaya ka sa Diyos. Hindi ka Meron- CGI, you're barking at the wrong tree. Ay, isang Uy. sitas, wag mong anuhin, wag mong ibatin. Hayaan nyo lang siya magsasalita pagka mamaya nyo na ibatin. Balik natin sa tres, ha? Makibalik na daw kasi maaray na kagad. Okay, wag kayo magbatin. Hindi ito matatapos, to tagal na naman. Sir. Ayan. Kung napapansin po ninyo, itinatakwila na niya yung kanyang dating relihiyon Kasi alam po ninyo, kaya ganyan ang naging prinsipyo ngayon ni Dewey o ni isang sitas. Kasi nakuha niya lang din yan sa MCGI. Nahawa lang din siya sa paniniwala ng MCGI. Isipin po ninyo yung paniniwala na makigaya sa Diyos. Saan niya ba napulot yun? Kay Soriano lang din. Ano bang sabi ni Soriano na nahawa siya doon? Sabi ni Soriano, mga kapatid, gusto niyo ba maging Diyos? Ano yan, extra Diyos? Mali yun, bro. Yung ganyan na pag-aalok, paghihimo, pang-aakit, taktika yan, paraan yan ng Diablo. Di mo ata alam, ganyan rin ang ginagawa doong tumukso kay Adan at Eva. Gustong maging kagaya sa Diyos. Anong katunayan natin? Batay po sa Genesis 3:5, sabi doon ng Satanas kay Adan at Eva, maging kagaya eka ng Diyos. Kapag kinain yung bunga ng punong kahoy na yun. Kapag ipinipilit mo na si Kristo ay kagaya sa likas na kalagayan ng Diyos, ilan na ngayon ang Diyos mo? Di dalawa na. Pambihirang yan. Sa bagay, mga pag-ano naman kasi ang may paniniwala na yung isang Diyos na tinuturo sa Biblia ay meron pang bukod na isa pang Diyos. Dalawa na ang Diyos. Ang nahawaan mong aral na yan, isang barangay yung Diyos. Sa kabila naman, tatlo yung Diyos pero itinago sa 3 persons in one God. Tatlong Diyos pa rin naman kasi Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama. Tatlong Diyos pa rin yan pero itinago sa terminong 3 persons in one God. Nga lang, bahala sila dyan. Pero maliwanag po sa katuroan ng Biblia, yung isang prinsipyo ng totoong Kristiyano, Juan 8, unang Korinto 8, sabi doon ni Apostol Pablo, ngunit sa ganang atin, makatwid sa panig ng totoong aral, sa panig ng tunay na Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama. Kapag hindi katulad, hindi kayo kapareho ng prinsipyo ni Apostol Pablo, prinsipyo ng mga unang Kristiyano, isa lang yung Diyos, ang Ama, ay hindi kayo Kristiyano, antikristo po kayo. Ano bang katunayan? Sabi ni Kristo sa 1:27, aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kung iba ang inyong kinikilalang Diyos sa Diyos na kinikilalang ni Kristo, antikristo po kayo sapagkat ang kinikilalang Diyos ni Kristo ang Ama lang. Kaya nga antikristo kapag iba yung kinikilala ninyong Diyos bukod sa kinikilala po ni Kristo. Okay, time na. Wala. Hindi na unawaan ni Evander yung nakasulat sa Juan 5:6 na sabi tatlo ang nagpatotoo doon. Pero bahala na si Kuya Noel. Kuya Noel, bahala ka na dyan. Unong 157 yun, bro. Unong 157 yun. Nagsasabi na ito. Okay, sasagutin natin si Brother Warrior, kaibigan natin si Brother Warrior. At saka yung mga maling aral nila, kasi ang sinasabi nila si Kristo ay tao lang sapagkat nabasa nila si Kristo ay tao. Pero hindi nila tinatanggap na si Kristo ay nagkatawang tao. Kuya Noel, saglit lang. Mahina ka, Kuya Noel. Ibabalik ko sa 3. Mahina yung Sige. boses mo, mahina. Di ka masyado naririnig, Kuya Noel. Okay, balik ko ganon? sa 3. Ngayon hindi ka naririnig. malinaw na ako. Malinaw ka na. Malin- Sige, sige. Okay, thank you. Oo. Sasagutin natin yung mga maling aral ng INC, no? Si Brother Warrior, kaibigan natin niya. Pero sasagutin natin kasi mali yung dala niya. At saka si Evander, lalo na yung si Brother Robin, sobrang sinungaling niya. Dito sa John 1:1 hanggang 3, sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Hindi nila kaya to eh. The Word was God, letra por letra. He was with God in the beginning. Kasama niya ang Diyos sa pasimula. All things came to be. Yung came to be is pasimula ng existence. Came to be, ibig sabihin nila lang. Through Him. And without Him, nothing came to be what came to be. So, kung wala siya, walang nalalang. So, ibig sabihin, naroon siya. So, tingnan natin sa Jess. Sabi dito kay Jesus, He was in the world, and the world came to be through Him, but the world did not know Him. Hindi siya nakilala. So, siya ang manlalalang, siya yung logos na nandito sa 3, sa 1, 2, at 3, at siya rin si Kristo dito sa Jess. Ngayon, bakit siya naging tao? Sabi dito sa 14, sabi ni, parang hindi rin daw tayo mga anak ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, puro Diyos na raw tayo. Mali. Ang sabi dito, and the Word became flesh and made His dwelling among us, and we saw His glory, the glory as of the only Son, full of grace and truth. Sabi rin dito sa 18, no one has ever seen God, the only Son God. The only Son God, or God the Son, who is at the Father's side, has revealed Him. The Son has revealed His Father. So lumalabas dito, yung taong nanggaling sa langit na sinasabi sa 1 Korinto 15:47, ay yung galing sa langit dito ay hindi tao, kundi nagkatawang tao. So kaya sabi dito sa 3, punta tayo sa 1:3. Sabi dito, bago tayo matapos, Brother Warrior, para matama natin yung aral mo. Sabi dito sa 13, no one has gone up to heaven, walang nakaakyat sa langit, except the one who has come down from heaven, the Son of Man. Yung taong mula sa langit pala, ay literal na nagmula sa langit, hindi siya metaphor, kundi literal, bro. Kaya sabi dito sa Juan 6:38, sabi, I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of the one who sent me. Sabi niya gano'n, galing siya sa langit. Yan lang po, para paglilinaw yan, bro. Salamat, bro. Okay. Sino bang sa salita? Si Taga Carlos o si Mario? Sige, Carlos, ikaw. Taga Carlos. Kasi ang sunod nito, si Bro Jobin. Sunod nito si Bro Jobin, hindi natin. Okay. Carlos, go kuya. Tapos sunod naman kay Kasunod ko Jobin. po si kuya yung pastor, yung sinundan ko yung pastor kanina. Okay. Sige. Sunod si Brent. Sunod si Robin. Okay. 3 minutes. Okay, Yan, alam niyo kaya namin kami nananatili pagkakaroon o pagiging tao ng Panginoong Jesucristo na isinugo ng Diyos. Kasi yun ang ibinibigay, ganun lumilikha ng buhay ang Panginoong Jesucristo. Na ang katumbas, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Naroon yun doon sa 7:2 ng Juan. Upang bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Sabi, at kaya sinabi doon, at ito ang buhay na walang hanggan. Malinaw doon ang ibinibigay na ito ay yung katotohanan na ikapagtatamo mo ng buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala na iisang Diyos na tunay. At ako na iyong sinugo, yan ang katibayan na ang Panginoong Jesucristo ay taong tagalangit kasi isinugo ng Diyos. Hindi kagaya ni Adan na nilikha galing sa alabok. Galing sa alabok. Kaya nga, doon sa sabi na sa Juan 1:1, nang pasimula ay berbo. Bakit pasimula? Sinabi kasi doon sa Apokalipsis 9:13, kung hindi ako nagkakamali, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na berbo ng Diyos. Bakit berbo ng Diyos? Kasi ang Kristo, mula pa ng pasimula, ipinangako na ng Diyos. Kaya nga, ng pasimula ay berbo. Pero saan ba galing yung berbo? Kaya sinabi doon na ang salita ay Diyos. Kasi galing ang Diyos, ay galing ang salita doon sa Diyos. Kaya noong natupad, naging
naging laman. Naging laman. Nung nagkaroon ng katuparan, naging laman. Kasi nung pasimula, ipinangakong Kristo, at ang pangako na yon, kanino nang gagaling? Sa Diyos. Sa Diyos yun nang gagaling. Hindi kung kanino lamang tao. At ang dapat na maintindihan natin, na ang dala ng Panginoong Jesucristo ay tamang pagkaunawa sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya doon sa Juan 5:20, sa unang Juan 5:20, ito rin ang nakalagay doon. Kasi ang dala ng Panginoong Jesucristo ay ang tamang unawa na makilala ang Diyos. Kung ikaw ay kay Kristong totoo, ang sabi niya, ito ang tunay na Diyos. Yun ang paniniwalaan mo, yung ipinauunawa niya. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sana huwag kayong magkamali doon sa mga bagay na yan kasi yan ang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, na walang sawa naming ipinagmamalasakit sa inyo, na tamuhin nyo rin sana. Okay, time. Sunod si Brent. Sunod kay Brent, si Robin De La Rosa. Okay. Go, Brent. Salamat po. Sige, tuloy po natin yung ating inaano kanina, no. Since nagumpisa po ako doon sa lumang tipan, hayaan nyo naman na basahin naman natin sa New Testament kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagka-Diyos. Ay, nakita yung mukha ko. Sorry po. Wait lang ha. Mag-aano lang ako, mag-shift lang ako ng camera. Ayan. So dito, mababasa natin sa 1 Timothy chapter 3. Alam niyo naman na to chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed in the world, received up in glory. So ibig sabihin, malinaw naman dito, hindi naman siguro to isusulat. Siguro kahit naman sa kahit anong salin, sa kahit anong translation, kung hindi kayo sang-ayon sa translation na to, yan pa rin naman ang ibig sabihin yan. Bakit sinabi ito? Kasi marami magsisilitaw na magkiklaim na hindi nagmanifest yung God sa flesh. Kaya nga sabi diba dito ni St. John, sa 1 John chapter 4, verse 1 to 5, sabi dito, Beloved, do not believe every spirit, whether they are of God, because many false prophets have gone into the world. This you know, that the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Ibig sabihin, kapag pinapahayag mo daw na nagkatawang tao si Kristo, is of God. Bakit? Kasi yung sinasabi, baliktad tayo yung ina-accuse na Antichrist, baliktad sa accusation na sinasabi sa scripture na kung sino yung hindi nagpapahayag na si Christ ay nagmanifest sa flesh, yun yung Antichrist. Sabi dyan, this is the spirit of the Antichrist. So lahat daw ng hindi nagpapahayag. Bakit? Kasi binigay na sa atin din ng same evangelist, na same apostle, yung sinabi niya that the word became flesh and dwelt among us. So doon sa first letter sa Catholic epistle niya, sinabi niya dito, yung hindi daw nagsasabi na si Jesus Christ has come in the flesh, this is the spirit of the Antichrist. So malinaw na kung sino talaga yung sinasabi na scripture na Antichrist. So ito ginamit to ni Kuya Noel, yung 1 John chapter 1 verse 1. Malinaw naman dito, sinabi dito sa 3, all things were made through Him. So kung hindi siya nag-e-exist dito, paano siya gagawa? Paano siya mag-create? Naalala ko noon, sinabi daw, ano daw to, hula daw ito. Pero hindi to hula Meron nga siyang kakayanang gumawa, kaya ng Okay, time. Sunod si Robin. Ay, nahulog. Shit. Ano ba yan? Nahulog. Ay, hindi lalaki to bro. Lalaki to mga bro. Okay. Pastor Joven, bra ka na ba, bra? Okay, salamat sa alam po ninyo ang babasa natin. Kanilang
Kuya Robin, ulit, hindi ka naririnig. Putol-putol. Pareset mo nga. Check mic 1, 2. Ay, stop. Okay, ulit. Ulit. Hindi siya naririnig. Lumabas na ulit. Baka na ulit. Yan. Check mic 1, 2. Hindi ka naririnig, Kuya Robin. Check mic 1, 2. Dinig ka, dinig. Oo, dinig. Malinaw naman dito sa Okay na, malinaw. Naglag, Okay. Ayan na, okay na. So, malinaw po sa makatolikong salin, the God said, let us, Father, Son, Holy Spirit. Alam nyo, kapag ka may close and open parenthesis, dagdag lang yan ng mga Katoliko. Hindi kasi lalakas ang Diyos nila pag hindi tatlo, gaya ng sinasabi ni Brent at ni Noel Perfecto. Diba? Sabi rin ng mga ibang Katoliko, paano nila ipinaliwanag yung Trinity? Itinulad sa 3-in-1. O ayan, meron tayong kape, may asukal at mayroong gatas. Para lumakas nga naman at maging tunay na kape, pag tinimpla mo, paghahalu-haluin mo yan. 3-in-1 na ngayon yan. E paano naman tong mga natitirang ito? Kasama ba yan? Diba? Kapag ang pag-uusapan ay tunay na Diyos, iisa lang. Hindi ho pwedeng maging tatlo yung iisa na para bang ang Diyos napakahina at lalakas lang pag naging tatlo. Kaya nga kailangan nyo pang umimbento ng mga close and open parenthesis eh. Kaya nga binulag kayo dahil ang claim ninyo, kami ang nag-canonize. Oh? Kaya nga sabi nung isa nung nagpakitang muka, ay teka lang nakita yung mukha ko. May anino ng mga bagay na darating o mga bagay na dumating na. Meron pang umakyat. Ano ipapakilala nila? Tunay na Diyos anya, yung tatlo. O pagka pinag-usapan naman natin kay Joben, walang kakwenta-kwentang argumento. Ang pinag-uusapan, tunay na Diyos, napunta kay Manalo, napunta sa Tupa. Hindi ko alam kung bakit ang stand ng pastor, ganyan ang mga argumento. Umakyat itong si Bren, meron daw siyang matinong konteksto. Lalong hindi naging matino yung konteksto Ha? Lalong hindi naging matino. Si Ray naman, napapaos na raw siya, sayang magbasa. Di umalis ka rito. Napaos ka pala Diba? Ayaw mo pala magbasa, di umalis ka rito. Kung ikaw napapagod sa pagtatanggol ng mahinang Diyos mo, ikaw yun. Huwag mo kaming isama. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kahit magtulong-tulong pa kayo, Katoliko, Baptist, Born Again, MCGI, nananatili ang aming pag-asa, pananampalataya, iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama na makapangyarihan na nagbigay sa Panginoong Hesukristo ng maraming katangian, maging ng kapangyarihan, makapamahala sa langit at sa lupa, at kapag dumating ang takdang panahon, ang Panginoong Hesukristo at lahat ng sumuko sa Kanya, susuko sa ating Panginoong Diyos. Meron kayong Diyos na susuko, meron kayong Diyos na tao, meron kayong Diyos na mahina, kailangan pang lumakas para maging tatlo. Anong batayan ninyo? Yung Diyos na tatlo, sama-sama sa iisa? O kaya magkakahiwalay? Ano ba talaga ang stand ninyo, mga kababayan? Ganyan ba ang Diyos ninyo? Okay, time. So, ang Ako naman, ito. nalampasan yata ako Ay! Nalampasan ka ba, bro? O sige, by bro Jobin. So, si Jobin muna. Sunod kay Jobin, si Bander. Sunod si Bander. Sino ba yung sunod si Bander? Noel. INC tapos. Malapit Ano na ba rin yan? ako magpaalam dahil matutulog na ako, Uncle. Inantay ko lang si Uncle Joben. Okay. Alam, ako na ba? 3 minutes? Okay. Ano na ba yan? Itong mga kaibigan nating INC, tinutulungan na nga natin. Agree na nga kami, hindi Diyos ang Kristo Tao. Agree nga kami, inutusan kayo sumamba sa Panginoong Yesus, hindi bilang Diyos, kundi Panginoon na tao. Agree na kami. So, ang INC ay sumasamba sa Panginoong Yesus bilang Panginoon na tao, inutusan ng Ama.
Agree kami, yan ang aral nyo. Hindi na namin tututulan yan. Huwag na tayong magtalo sa pagiging Diyos. Doon na lang tayo sa aral nyo. Bababa na kami sa level nyo. Sumasamba kayo sa Panginoong hindi Diyos. Kaya lang problema, ayaw nyo namang aminin yan. Puro naman paliwanag, puro palusot, puro kesyo utos, kesyo ganito, At the end of the day, hindi nyo pa rin inaamin yung aral nyo, kaya hindi na namin alam saan kami lalagay. Oo, granting na hindi siya Diyos, tao siya. So ang INC sumasamba sa hindi Diyos. Ayaw nyong aminin. Ang INC sumasamba sa Panginoong tao. Ayaw nyong aminin. Ang INC inutusan ng Diyos na sumamba sa hindi Diyos. Ayaw nyong aminin. Ang dami naming talatang binibigay, letra por letra. O ang utos, sumamba lang sa Panginoong Diyos. Ayaw nyo ring aminin yun. Ang Diyos nagutos na sumamba lamang sa Panginoong Diyos. Nakasulat yan, letra por letra. Ang sabi nyo, inutusan kayo sa Panginoon na hindi Diyos. Wala kayong mababasang letra. Oh. Ano bang gagawin natin dito mga kaibigan? Oh. Dapat, pangatawanan ninyo dahil talagang sinikmura nyo na ang Panginoong Yesus hindi siya Diyos, tao lang, tao. Granting na nga tao eh. Pero bakit ayaw nyong aminin na inutusan kayong sumamba sa Panginoong hindi Diyos? Panginoon na tao lang. Yun lang naman ang argument eh. Oh, tingnan nyo, hindi nyo na pinapansin yung argument ko kasi wala eh, sukol kayo dyan eh. Oh. So lalabas, it's either you are confused, deceived, hindi mo alam yung pinaniniwalaan mo. Kasi dapat pangat kami, pinangatawanan namin, sumasamba kami sa Panginoong Hesus bilang Diyos. May mga talata kami. Dapat pangatawanan nyo din, sumasamba kayo sa Panginoong Hesus, hindi bilang Diyos, kundi bilang tao. Bakit kayo ayaw nyo tanggapin yun, yung sa amin tanggap namin? So there's something, sabi nga ng mga American spoken dollar there, out there in the Western country, I smell something fishy. So you see that? Dapat mga kaibigan nating INC, baliktanawan ninyo yung aral na yan. Mag-conclude kayo. Kung hindi Diyos talaga ang Panginoon at siya'y tao lang, pangatawanan nyo. Sumasamba kami sa hindi Diyos. Period. Sumasamba kami sa Panginoong tao. Period. Diba? Okay, Kahit walang mababasang utos. Okay, time. Sunod si Bander. Sunod si Nomina Sakra. Wala na Bander, so siguro ako na bro. Sige, ikaw na bro. Ano? Alam nyo, si sususugan Nomina muna. Warrior. sususugan ko lang yung sinabi ni Pastor Joben. Sususugan ko lang yung sinabi ni Pastor Joben, no? Lumina, mamaya ka na. Yung mga INC, tatlo yung paniniwala nila dyan. Una, si Kristo ay tao, kaya sumasamba sila sa Panginoong tao. Pangalawa, si Kristo sinugo. Yung sinugo, anghel yun eh. Kaya sumasamba din sila sa Panginoong anghel. Pero ito yung matindi sa mga INC. Ang sabi nila sa official na aral nila, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ano ba yung hindi tunay na Diyos? Diyos-Diyosan. Kaya ang mga INC sumasamba sa Panginoong Diyos-Diyosan. Unang Korinto 8:3 hanggang 5. Merong Panginoong Diyos-Diyosan no? Ngayon, ano po ba ang kinahahanayan o sinusundan ng mga nagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos? Yung mga pagano, nagtuturo sila na si Kristo hindi tunay na Diyos. Yung mga satanismo, nagtuturo sila na si Kristo hindi tunay na Diyos. Yung mga Budismo, Hinduismo, Satanismo, no? Nagtuturo silang lahat na hindi tunay na Diyos si Kristo. Yung Zoroastrianismo, yung Occultismo, yung nasa Zen Buddhism, no, yung Taoismo, lahat sila nagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Therefore, pati Muslim yung nagtuturo na si Kristo hindi tunay na Diyos. Therefore, lahat ng sinusundang aral at kasama sa bayong ng INC na mga hindi nagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos ay mga pagano at mga sademonyo. Ano po ba ang nangyayari sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at hindi tumatanggap? Sabi sa Biblia, sa Roma, sila ay nagsisamba sa nilalang kaysa sa Diyos na lumalang. Imbes na sambahin nila si Kristo na lumalang, ang sinamba nila ay yung taong nilalang na Kristo. Kaya sabi sa Biblia,
Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos, no? At sila'y sumamba sa nilalang kaysa sa lumalang. Yan ang ginawa ng INC. Nagsisamba po sila doon sa nilalang kaysa sa lumalang. Di ba? Napakatinding aral yan. Ano ba ang sabi ni Kristo sa mga nagsasabing o hindi naniniwalang siya ay Diyos sa Juan 8:44? Ang inyong amay ay ang dyablo. So ang dyablo ang ama ng mga ayaw tumanggap sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Napakalinaw. Sino ba ang dapat paniwalaan? Sabi ng Panginoong Hesukristo, nakarinig siya ng katotohanan sa Ama. Ano ba yung narinig niyang katotohanan sa Ama? Sabi ng Ama, sa Anak, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ama yung nagsabi nun eh. So dapat paniwalaan nila ang patutuo ng Ama. Sabi ni Juan, dakila ang patutuo ng Diyos sa patutuo ng tao. Sabi ni Kristo sa Ama, ang iyong salita ay katotohanan. Kaya dapat nilang paniwalaan yung patutuo ng Ama na ang anak ay tunay na Diyos. Nagiging dalawa ba ang Diyos? Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Posible ba ang 1 + 1 = 1? Sabi sa Biblia, ang mag-asawa, bagamat dalawang persona, ay nagiging isang laman. Okay, time. Hindi po yun. So, Kuya, Salamat in ka. ganito Catholic, ang ating pa-request ako, isa format, lang, maliligo lang ako. O si Kuya Robin daw, sige. Kuya Robin. Sige na, Kuya Robin. Si Robin sunod. Sunod ay si isang sitas ka lang. Sunod si Warrior. Sunod kay Warrior si Sword of Espiritu. Sunod kay Sword Espiritu si Tagakalos. Sunod kay Tagakalos si Brents. Sunod si Nomina Sakra. Ganon ang gagawin natin. Sige, unahin natin si Robin. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang ipapakita kong salin ay salita ng Diyos na may pandesal na pinagtulungang isalin ng mga nagpapakilalang Katolisismo. Ano ang sabi, Sister Brother Nomina? Kaya naman itinaas yang lubos ng Diyos. Sino ang nagtaas? Ang Diyos. Sino itinaas? Ang Panginoong Hesukristo. Binigyan siya ng titulong higit sa lahat ng titulo. Sino nagbigay ng titulo? Ang Diyos. Sino ang binigyan? Ang Panginoong Hesukristo. Sana maunawaan ito ni Nomina para hindi puro kwento ng kwento. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa, nasa ilalim ng lupa, ay lumuhod sa pagsamba. Ano raw, Nomina? Pagsamba sa Kanya. 11. At kilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Malabo pa ba yan, Nomina? Ano ang ginawa ninyo? Ito ginawa ninyo para maging tatlo. Yan, Diyos Ama. Yan, may Diyos Ama dyan. Diyos Ama. Para maging kompleto, may Diyos Anak. Tatlong bahagi yan, ha? Tapos, may Diyos Espiritu Santo. So, ganyan ba ang pagkaunawa? Na yung tatlo magiging isa. Pagkatapos, meron pang 3-in-1. Ano namang klaseng pagkaunawa yan? Makinig kayo, Joben. Isa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang Ama. Na yung Ama, ang Panginoong Hesukristo, binigyan ng mga katangiang higit kaysa kanino mang tao. Kaya nga, tao ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasamba ba namin ang Panginoong Hesukristo? Opo. Kaya ngayon binabanggit ni Joben na sumasamba kami sa taong Kristo. Ang sinasamba namin ang ating Panginoong Hesukristo sa ikapupuri ng Diyos Ama na kilalanin siya bilang Kristo sapagkat sinugo siya ng Ama. Ngayon sinasabi niya, sumasamba ba kayo sa tao? Kung ang tao na tinutukoy mo, ang Panginoong Hesukristo, sumasamba kami kay Kristo na tao sa likas na kalagayan. Pero tandaan ninyo, ang pagsamba, pagsunod kay Kristo. Kaya nga, kilalanin mo naman, Nomina. Kilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon. Hindi naman sinabing, kilalanin mo ang Kristo ay Diyos. Mali. Ikapupuri ng Diyos, Ama. Hindi ka na dapat magdagdag pa ng kung ano-ano gaya ng iba't iba na mga ribulto. Kaya nga, ang aral ng Katoliko, yan ang aral na sa demonyo. Binasa mo pa yung Roma. Diba? Binasa mo pa. Kayo ang tinutukoy dyan. Hindi ang Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo, ang may tamang pagkaunawa, iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. Yan din ang Diyos ni Kristo. Okay, time. Bumabanat ka na naman sa Katoliko,
Mukhang Bakit? Hindi ba sali sila na- bumanat? Kahit magtulong-tulong pa kayo, bro, titindigan namin Pag ang kayo makapangyarihang babanat, Diyos sa tahimik isa. kami. Tahimik lang kami. Tambira. Sa akin, tahimik lang ako. next. Pero pwede akong hamunin ni Robin ng debate. Tama ka na. Iniiba mo yung platform mo. Masakit ba? Roy, okay lang Okay. Roy. Sige na Roy, tuloy lang Roy. Sino Roy, ba? bago ka muna dumaan kay Robin, dakin ka muna dumaan. Daanan mo muna ako. Tama ka na, Warrior. Lagi ka namang nasasakoy. Sunod. Sino ka? Okay na Sino ito. ka? Ayusin na natin. Sino Ayos, na ayos. ang Umayos si ka kasi. Sword? Umayos ka Sword. kasi. Ay, isang sitas ka lang. Sa isang sitas ka lang. Patay kayo ngayon. Yari kayo. Ito na. Ako, yung takbuhin. Huwag nyo nasama si isang sitas. Wala namang religion yan eh. Dati nga, tinatangkilik niya si Soriano. Ngayon, minumura niya na eh. Huwag nyo na isama yan. Asa na Wala si namang isang bilang sitas? yan. Wala Hindi na yan kasi, wala yan. nagsasalita. Wala na ba? O, si Sword Wala na lang. yan bro. Wala namang religion yan bro. Dapat tinatakwil na yan sa TikTok eh. Si ano na lang, Sword na lang. Ayan. Yan, si Sword. Pasa po si Sword. Yan. Okay, salamat sa pagkakataong ito. No? Ang usapan ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, natin pong babasahin ang uno-uno ng Juan. Maliwanag dyan, yung verbo ay Diyos. Ang tinutukoy na verbo, Si Rob. ang tinutukoy na verbo si Kristo. No? Sa Juan 1:14, napakaliwanag yan. Ngayon, bakit hindi maunawaan ng mga kaibigan nating ayinsi? Dahil mayroon po sa kanilang hula ang Biblia. Doon sa Daniel 12:10, ang sabi, wala sa masasama ang makakaunawa. Yan. Ito pong mga INC 1940 ni Manalo ay hindi nakakaunawa sa Biblia, sabi ng Biblia sa Daniel 12:10. Bakit hindi nakakaunawa yan? Ang sabi doon sa 2 Timoteo 3:7, laging nagsisipag-aral, ngunit kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayan, napakalinaw. No? Itong si Manalo, laging nagsisipag-aral itong mga ministro. Ngunit, sabi ng Biblia, hindi nakakarating sa katotohanan. Bakit hindi nakakarating sa katotohanan ang mga ang mga INC? Dahil binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Sa 2 Corinto 4:4, ang sinasabi, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ang pag-iisip ng mga INC. Ayan, napakalinaw. No? Ang INC pala, mga kaibigan, sa Biblia, binulag, kaya hindi nakakaunawa. Kaya pagdating doon sa Marcos 4:11, ipinagkaloob sa MCGI ang makaalam ng hiwaga. Ngunit sa ANC, sa pamamagitan ng talinghaga. Ayan, napakaliwanag. Ang mayroong pagkaunawa sa Biblia, MCGI. At yung hindi nakakaunawa, ang sabi ng Biblia, INC 1940 ni Manalo. Ayan. Kaya ikaw, Ruben, nagsasalita ka ng kapusungan. No, mga kaibigan, nagsasalita ito ng kapusungan. Kasi siya yung tinutukoy na anak ng Diablo sa Gawa 3:10. Ang sabi niya, ang sabi ng Diyos, hindi ka ba titigil sa pagpapasama, Ruben? Sa daang matuwid ng MCGI? Yan. No? Isa si Ruben na nagpapasama, na anak ng Diablo. Okay, time na. So, sunod ito si Warrior. Ako na. Ang kasunod ni si isang sitas ka lang, wala naman yata na. So, magpapakyat na lang tayo ng iba. Wala. Nandito pa ba si isang Nandito sitas? ako. Mamaya. Sunod ka ni Sige. Warrior kasi kanina nilagpasan ka na namin. Sige. Malayo yung gate dito. Ako si Wario, noong nakaraan, yan pong nagsalitang yan, nag-ambush debate kami. Ipaalala ko lang sa'yo, sinasabi mo, kayo ang nakahalam ng hiwaga. Nasobrahan naman yata kay sa hiwaga.
Yung 11 itinatag ng ano nyo, expectation, iglesia ng Diyos, reality, 11 na po sila. 11 na po sila. Ano kinahaniban niya nga sa huli? Member of Church of God Incorporated. Abangan nyo sa susunod. Baka magkaroon dyan ng Member of Church of Kuya. In Devil Corporated na. O yun lang, in reality lang yan ha. Kaya ikaw, wag mo kaming inaangasan dito. Yung sekta mo nga hindi mo mapatunayan sa amin, sabi mo tunay lahat yan. Kung tunay lahat yan, bakit nandiyan ka? Paliwanag mo yan. Paano ka maghihikayat sa amin na kayo ay tunay? 11 ang pinanggalingan ng inyong pangalan. Iwan natin yan. Doon tayo sa hiwagang nakaalam daw. Pantas kayo, di ba? Sabi ng amo mo, si Kristo nung oras na yon masama. Si Kristo nung oras na yon hindi matuwid. Kasi si Kristo kaya pinabayaan masama. Tama ba yon? Turo ba yon? Yon ang turo ba ng hiwaga? Mali. Dali ka, patunayan mo sa amin si Kristo naging masama nung oras na yon. Inaya niya si Blackie. Kaya siya pinagalitan. Patunayan mo. Ha? Baka yung amo mo ang masama. Turboness, alam mo yung turboness? Siya ang masama. Tinatanggi mo, hindi nakikipag-turboness, sasabihin mo doon sa Kristo namin, naging masama. Magunos dili ka, Brad. Yan ang tindigan mong aral. Aral nyo yan, di ba? Ang Diyos nyo may puwet. Kung naniniwala ka na ikaw nilalang ng Diyos, sumampalataya ka, may puwet. Kayo na lang. Kaya yung amo mo, mahilig sa wet packs kaya turboness sagutin mo yan. Dito tayo sa aral. Aral tayo. Sabi ni Kristo, 1:8:42, sinabi sa kanila na Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Nabasa ba diyang Diyos siya sinugo? Nabasa ba? Kaya sabi ni Kristo, ano sabi ni Kristo dito sa 43? Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo nangyaring dinggin ang aking salita? Tuloy, kayo'y inyong amang diablo. Ang mga nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. Thank you. Magsalita ka na, isang sitas. Nasaan ka na naman? Isang sitas, sunod si... Huwag mo na isama si isang sitas, wala namang religion yan Wala yata si isang sitas, ano na lang, Mina. Baba mo na yan, wala namang religion yan Nandito ako. Maraming salamat po. Ayan, sa pagkakataon. Alam nyo, yung binasa ni Brother Warrior na Juan 8:44 na sinabi ni Kristo, ang diablo ay ang inyong ama. Ang kausap ni Kristo dyan, yung mga ayaw tumanggap na siya ay isang tunay na Diyos. Well, naniniwala naman din tayo na si Kristo ay nagkatawang tao. Kaya nga sabi niya, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanang aking narinig mula sa Ama. Pero ano ba yung katotohanang narinig ni Kristo sa Ama? Kapag sinabi kasi nating narinig, may nagsabi sa Kanya. May napakinggan siya Meron bang mababasa sa Biblia na sinabi ng Ama, Kristo, ikaw ay tao lang? Wala. Ngunit mababasa natin ang katotohanang sinasabi ng Ama sa Anak. Sa Hebreo 1:8 sabi niya, ang iyong trono o Diyos. Yun ang narinig na katotohanan ni Kristo na sinasaysay niya. Kaya sabi ni Kristo sa Ama, ang iyong mga salita ay katotohanan. At ang sabi ni Juan, ang patotoo ng Diyos ay marapat na paniwalaan. At sabi ni Kristo, may ibang magpapatotoo sa akin at ang patotoo niya ay katotohanan. Ang patotoo ng Ama sa Anak, siya ay Diyos. Ayaw tanggapin ng mga Hudyo. Kaya pinagsisikapan nilang patayin si Kristo Kaya ang sabi ni Kristo sa mga ayaw tumanggap na siya ay tunay na Diyos, ang diablo ang inyong ama. Doon nabibilang yung mga kaibigan natin dito, mga INC. Kaya nga ama. Puro sila ama Kasi ang ama kinakilala nila yung nasa 1:8:44. Kasi nga yung paglitaw ng iglesia nila ayon sa fundamental beliefs nila, nakasalig sa Mateo 24, yung paglitaw ng bulaang propeta.
Ay ngayon mga kaibigan, ano ang hindi maiiwasang katotohanan ng mga INC? Ang hindi nila maiwasan ay yung pagsamba nila sa nilalang. Kasi tinatanggi nila na si Kristo ay Diyos na lumalang. Kaya sinasamba nila ang Diyos ay si Kristo na nilalang. Kasi para sa kanila, sa tunay na aral nila, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. E pag hindi tunay na trak-trakan. Pag hindi tunay na tao, ano yun? Tao-tauhan. E pag hindi tunay na Diyos, anong tawag doon? E di Diyos-Diyosan. Yun ang aral nila. Si Kristo ay isang hindi tunay na Diyos. Kaya nga sinasamba nila ay isang Diyos-Diyosan. Ang Kristong sinasamba nila na Panginoon ay Panginoong Diyos-Diyosan. Dagdag pa natin, si Kristo sinugo, ay anghel daw yung sugo. Kaya si Kristo, Panginoong anghel. Sumasamba din sila sa Panginoong anghel. Sabi dun ng anghel sa Biblia, wag mo akong sambahin. Diyos lang ang sasambahin mo, sabi ng anghel. Pero mas malala, sabi pa nila, si Kristo ay tao lang. Sabi, huwag kang sasamba sa tao pero sila sinasamba nila tao Panginoong tao. So tatlo yung sinasamba nila. Ulitin natin, Panginoong tao, Panginoong anghel, at Panginoong Diyos-Diyosan ang sinasamba ng mga INC. Yan po ang napapala ng mga ayaw tumanggap kay Kristo bilang Diyos. Sumasamba sa isang nilalang. Kaya nga ang sabi ni Kristo sa kanila, ang diablo ang inyong ama. Ang diablo ang inyong ama, mga ayaw pumila ng Diyos si Kristo. In Catholic ako, 3 minutes, batin ko lang. Okay, sige, 3 minutes, bigyan natin. So ganito na ang magiging format. Isang INC, isang hindi INC. O sige, ganyan. Sige, si Robin De La Rosa daw. Bigyan natin ng 3 minuto. Ayun. Ayan po, salamat sa 3 minuto in Catholic. Ano sabi ni Nomina? Ama, ama, ama. Yun ang sinasabi niyang paratang sa iglesia. Tama yun Ang ama lamang ang tunay na Diyos Pero kapag ka ang pag-uusapan pagtawag ni Nomina, Kuya, 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 wag po kuya. Diba? Ang binanggit pa niya kanina, yung mag-asawa, iisa lang. Isang laman sa harap. Mag-asawa yun nung ikinasal So 2 yun. Ang pinatutunayan mo 3, paano yan? Saan ka makakakita 3 yun? O di mali na naman yung argumento mo. Paano kung ang nagmag-asawa parehas lalaki? Ano yung iisa sila ng torotot? Hindi, 2 pa rin ng torotot nun. Mali ka na naman ang pagkaunawa. Tapos sinasabi mo, sumasamba kami sa Panginoong tao. Kung ang pag-uusapan ay pagsamba sa Panginoong Jesucristo, tao sa likas na kalagayan. Diba? Patunayan mo Trinity, wag mong patunayan yung Trinity. At kilalanin ng lahat. Kilala mo ba? Si Jesus, Jesucristo ang Panginoon. Diba? Kaya ang iglesia ni Kristo nananalangin din sa Panginoong Jesucristo Panginoong Jesucristo, ipamagitan mo po kami sa Ama. Siya ang aming tagapagligtas, iligtas mo po kami. Pero hindi kami sumambat na nalangin sa Panginoong Jesucristo dahil sa siya ay tao na ang likas na kalagayan ng tinutukoy. Sinasamba namin ng Panginoong Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, iluhod upang sumamba sa Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam, Nomina, kung anong uring pagluhod ang ginagawa mo kapag tumatawag ka sa kuya, kuya, kuya. Kung argumento lang ang pag-uusapan, hindi ba tinindig mo ang Trinity tungkol sa love? Bakit mal sa love? Ayaw mo ba sa 3-in-1? Ayaw mo ba doon sa may itlog na may puti, pula at dilaw? Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba sa mangga? Simpleng logic lang, Nomina. Kailangan yung 3 ba sama-sama? Kasi may mga Katoliko, hiwa-hiwalay daw. May mga nagsasabing Katoliko rin, pero sama-sama. Kaya alam nyo, pagka magkakatoliko kayo, ang daming mali at pabago-bagong aral. Yung Pope nila sa Vaticano, kinukundina ng maraming pare tungkol sa mga inihahayag kay Maria nila. Yan bang religion na yan ang paniniwalaan mo? Yung MCGI. Asa na ngayon ng MCGI? Si Pastor Joven, ano merong argumento? Sige na, tanggapin na natin. Pastor yan. Okay, time. Ano? Sino next? Ako naman. Binanggit yung pangalan. Sige.
Si Jobin naman, 3 minutes. Sunod ako kay Joven. Aminado naman pala sila ka Robin na sila'y sumasamba sa tao. O di, wag na natin yung baliin. Kaya lang, ang sabi ng Biblia, sumpain ang mga sumasamba o nagtitiwala sa tao. Kaya ang mga INC, nasa ilalim ng sumpa. Kasi yung Kristo nila, hindi yan yung Kristo na pinakilala nila Pablo. Ibang Kristo yan eh. Yung Kristong sinasamba sa Biblia, Diyos yun sa kanila tao. At ang utos ng Ama, sabi nila, sumusunod daw sila sa Ama, ang utos ng Ama, sumamba lamang sa Panginoong Diyos, lamang Panginoon mong Diyos. Walang utos ang Ama ka, Robin, na sumamba sa Panginoon mong tao. Walang ganun, pakitaan mo kung talata, iwanan ko yung pagiging born again ko, o yung pagiging Catholic ko, pagiging Trinitarian ko. Wala. Pag utos, letra por letra, dapat yan nababasa. Nag-claim lang, yung pagsamba sa kanya sa Pilipos 2:11, pagsamba yun sa Diyos. Sa ikaluluwa natin ng Ama, yes. Nagugulumianan lang kayo. Ibig sabihin, yung Diyos mo may Diyos. Oo, may ganun talaga sa Bible. At least, adminado kami, sumasamba lamang kami bilang pagsunod sa Ama, sa Panginoong Diyos. Letra por letra yan. Deuteronomy 6:13 at Mateo 4:10. Pero ang hindi ko mahanap at mabasa, yung utos na sumamba lamang sa Panginoong tao, walang ganon. Na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoong tao, walang ganon. Ang nakasulat, sabi ni Yahweh, isinusumpa ko, ang lahat ng tuhod luluhod sa akin. O sino yung Yahweh na yan sa Pilipos 2? Yung anak, sa ikaluluwalhati ng Ama. Yun lang, okay na yun. Oo, salamat. Nagtakbuhan ba mga INC? Nagtakbuhan? Tumakbo na. Nakatalo sila eh. Yung pa si nandiyan pa si Warrior. Nandito pa si Warrior? Si Warrior na lang. Oo, Si kasi Warrior, pag mahina naumakyat naman ako, yan. tumatakas kasi sila pag umakyat ako eh. Alam nila kasi. Pero magpapahayag pa rin ako para kay Warrior. Hindi ako tumatakas. Dito pa rin ako. Nilabanan na kita Ang nakaraan. Biblia, ito si Warrior, tinanong ko ito dati, kung nagtitiwala ba siya kay manalo. Sabi niya, oo. No? Yung sagot niya, labag sa Biblia. Dahil sa Jeremias 17:5, ang sabi, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kaya, galit na galit sa akin ng mga kaibigan natin ngayon. Dahil marami na tayong naisasako sa kanilang mga membro. Ngayon, ipapahayag ko sa kanya yung sinasabi ni Eranio. Dapat bang paniwalaan natin ng INC? Ang sabi ni Eranio, nasaktan ako. Wala na sa inyo nanindigan. Lahat kayo'y kasangkapan ng demonyo. Hala, Paano yan? Lahat kayo'y kasangkapan ng diablo, ng demonyo. Nasaktan ako, sabi, sapagkat ako'y manggagawa rin. O tapos ngayon, magpapahayag kayo ng salita ng Diyos, mga demonyo pala kayo, sabi ni Eranio. No? Kaya pag umaakyat ako, nagtatakbuhan ng mga ANC. Masasama kasi ang gawa. Tingnan mo yung nanay ni Manalo, itinakwil nila. No, binanta ng buhay. Ganun ba yung sa Diyos na religion? No? Walang pag-ibig. Ang may pag-ibig sa MCGI. Kaya nga lagi naming binabanggit, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Yan kasi ang utos ni Kristo. No? Kaya itong mga INC, pag umaakyat ako, nagsisitakbuhan. Yan lang. Sige. Ako bro. Ako papasa-pasado nga 3 minutes. Dali. Ayan. Itong sinasabi nitong MCGI na to, Brad, binanggit mo tong Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumatiwala sa tao. Tanong, yung sinabi ba ni Soriano na ang Diyos mo may puwet? Di ba sinampalatayanan mo yon?
Tinatanggap mo yun ha, di ba? May Diyos kayo, may puwet. O di sumpain ka. Tumasampalataya kay... Huwag kang maingay, huwag kang maingay. Huwag kang maingay. O, tapos, yung itong reliyon mo na sobrang dami, utos ba yan ng tao? Ang utos sa Biblia, Debate isang tayo. reliyon lang, isang iglesia Debate lang. tayo. Gusto mo, debate Tingnan tayo. mo, ang reliyon mo, ilan na? 11. Nag-umpisa ka sa iglesia. Ayan na, oh. 11. Ano sinunod mo? O tanong ko sa'yo. Utos ng tao, makinig ka. Utos ng tao, sumpain ang taong tumitiwala. O, nagtatag yung tao na si Soriano o sino pa. 11 na kayo, Brad. E di kasumpa-sumpa kayo. O, lalaban ka ba sa akin ng debate? O, isa pa. Itong Lalaban ka mga ba? NCGI na to, kinukuha nila mga tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ano nangyari sa ano nyo? Sa reliyon nyo? Nagkawatak-watak kayo. Paano? Yung mga basura, kinukuha nyo. O, sasabihin mo, kami sa demonyo. Eh, kayo yung sa demonyo. Wala na kayo ngayon, sira na eh. 11 ba? 11. Ako may Tignan mo, sabi, sira Iglesia ni nyo. Cristo, nananatili kami kapag mga marurumi, inihiwala yung marurumi, yung hindi mabuti. Ang mahilig sa inyo, kinukuha nyo yung masama. O, di ba? O, ano nangyari sa ano nyo? Iwalay, watak-watak na kayo. O kami, naninindigan kami, salamat kami sa Diyos, hindi kami nasusumpa. Kayo sumpa kasi ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala. Saan ka nakakita? Nagtuturo yung Diyos mo, may puwit. Eh, naniwala ka. Saan ka O, debate nakakita tayo. yung sugo mo, nagtuturo si Kristo, hindi matuwid? O ano, eh di ka sumpa ka. Kaya kay Lumina, sabi ng Diyos, Lumina, sa Katolikong yan, ang nilalang lalaki, babae. Eh, ikaw na umaamin, sinabi mo dati, hindi ka lalaki, ikaw ay binabae. O di tsumpain ka rin. Ang sabi ng Diyos tumunod ka sa Kanya, ikaw ay lalaki, hindi ba binabae. O di ka tsumpain ka, ikaw din sinutsumpain ka rin. Diba? Kasi binabae ka. Hindi ka nilalang, kundi sa demon sumusunod ka sa tao. Sabi ng magulang mo, hindi. Binabae ka. Eh sabi ng Diyos pinanganak ka, lalaki, hindi binabae. Kaya ikaw yung sinasabi rito, sumusunod ka rin sa tao. Tsumpain ka rin at tumitiwala ka sa tao. Amen. Wave ko na. Kaya ako na. Okay. Sino may na naman? Alam niyo, yung mga ganyang atake dito ni Warrior at mga INC, walang katotohanan yan eh. Kaya malinaw yung sabi ng Biblia talaga sa kanila na ang Diablo ang kanilang ama. Bakit? Kasi siya ang ama ng lahat ng kasinungalingan at ang nais niya ang gusto nilang gawin. Sapagkat siya, kapag nagsinungaling, natural lang yun sa kanya. Yun yung ginagawa ngayon ni Warrior eh. Naniniwala pala si Warrior na merong nag-exist na binabae. Ang aral pala ng INC, ang ginawa ng Diyos, lalaki, babae, saka binabae. Pero kami sa Katoliko, naniniwala kami na ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae lang. Saan mo nakuha yung aral mo na yan? Ngayon, ito po yung ating dapat na mapansin. Balik po tayo dun sa aral, wag po tayo sa puro anom. Ang sabi po ni Aranyo Manalo, ang halos lahat sa mga panggagawa ng INC at mga ministro sa Diablo. Malinaw naman po kasi ang sinasabi sa 2 Korinto na yung anghel na kinikilala nilang sugo nagpapanggap lamang na anghel at yun talaga ay si Satanas. At yung kanyang mga ministro ay yung ministro din ng katwiran. At yung kanilang mga manggagawa ay manggagawang mangdaraya, di ba? Pero nais ko po may mapansin sa inyo mga kaibigan na napansin nyo, laging ipinagmamalaki ng Iglesia ni Manalo na sila ay merong pagtitiwalag. Hindi ba't sabi sa Biblia, itiwalag ninyo sa inyo ang masasamang tao. Kung laging may pagtitiwalag sa Iglesia ang Tatag ni Manalo, punong-puno pa na yan ng masasamang tao. Alam niyo mga kaibigan, meron kaming nakausap na andog ng INC minsan at umamin mismo siya na hindi pala talaga bawal ang mga baklush sa Iglesia ni Manalo. Sa katunayan po, ang kanilang pang-apat na sugo ay isa ding bading. At yung kanilang ministro na si Danny Calay Bagon ay isa ding bading. At yung kanila pong dalawang matatabang, tawag dito, mga attorney, yung isa sa Bombo Radio, yung isa naman dyan sa TV na sikat, mga bading din. Ang dami palang bading sa INC. Pero dahil nasa suppress po sila, ang tawag sa kanila ay mga closeted queens. Pero hindi nila madedeny yan, marami silang mga bading dyan. Bawal lang yung mag-cross-dress,
pagkikipagtalik sa kapwa lalaki. Pero tanggap talaga dyan sa Iglesia ni Manalo yung mga baklush, yung mga bading. Piniparaan pa nga nila yan. No? Ngayon, ano ang malinaw na sinasabi ng Yaupol dito? Balik po tayo. Hindi nila may pangatwiranan, kaya nagsitakas po sila na sila ay sumasamba sa una, Panginoong tao. Sumasamba sila sa Panginoong Anghel at sumasamba sa Panginoong Diyos-Diyosan. Yung mga pangangatwiran kanina ni Robin na utos ng Diyos, ganon, sa Hebreo 1 at sa Filipos 2, iatras at saka iabante mo lang yung talata, mababasa doon na si Kristo ay Diyos eh. Kaya yung mga pinagbabatayan nila, kaya pala pinag-utos ng Diyos na sambahin si Kristo sapagkat si Kristo ay tunay na Diyos. O, maliwanag din, ano? Maraming salamat. Ako naman, ako. Ayun, tumakbo ang mga ANC. Ako, ako. Paano yun, Nomina, pagka nasa pulpito, di naka-duster yun, yung mga binanggit mo. O sa drawer lang yun, sa drawer. Sige, susugang ko 3 minuto. Paabot ng aking sinabi ni Brother Nomina. Tama po yung sinabi ni Brother Nomina sa mga nakikinig sa ating mga iglesia ni Cristo. Lawakan niyo lang po kasi yung isip ninyo. Kaming mga Katoliko, hindi po namin tinatangging tunay na tao si Kristo sapagkat kami po ay wala na siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ngayon, doon po sa binasa kanina ng mga kaibigan nating mga iglesia ni Manalo, tama po yung sinabi ni Brother Nomin eh. Kapag inatras at inabante mo yung mga talata, mapapatunayan doon na si Kristo ay Diyos. Halimbawa, yung sa 1:8:40, basahin natin. Datapon ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, meron pala siyang narinig sa Diyos. Pag inabante nyo po ito, isang salaysay po ito eh. Pag inabante nyo ito sa 57 hanggang 59, ganito po yung mababasa natin sa 1:8:57 hanggang 59. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Sila'y nasindampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, datapat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Bakit? Kasi inaangkin niya na siya'y Diyos. Kaya yung sinabi niya bago ipanganak si Abraham ay ako nga, siya ay nagpapakilala na siya ay Diyos. Bakit? Kasi sa lumang tipan, pamilyar na pamilyar yung mga Hudyo doon sa pangalang ako nga. Bakit? Babasa tayo sa lumang tipan. Ito, ganito kung magbasa ng Biblia, bibigyan nyo ng konteksto. Huwag kayong basta-basta naniniwala. Sa 3:15 ng Exodo, ganito po. Pakinggan nyo mabuti. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, sasabihin ko sa nila, tinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako'y yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Yun pala yung pangalan ng Diyos, ako nga. Ano, pag tinanong siya, sabi ni Moises, anong pangalan yung sasabihin? Sabihin mo, sinugo ako ni ako nga. Kung nagpakilala si Kristong ako nga, kaya nga may mga translation nakalagay, I am the living God sa translation in plain English, yun ang sinabi. Kasi malinaw na inaangkin ni Kristo yung pagka-Diyos niya nung panahon ngayon. Lalawakan nyo lang ho ang... So, wala na bang mga ANC? Nagtakbuhan yung mga ANC ah. Hindi pa nga ako sumali dyan. Takot kayo. ANC na Katoliko, di ba? ANC ako, pwede magsalita. Sige, magsalita ka. Sige, bigyan kita 3 minutes. Okay po, salamat. Sagutin ko lang yung 17:5 ng yung naniniwala sa tao, sumpain daw yung naniniwala sa tao. Meron lang akong babasahin, Lucas 23:41-43. Sa 41, at tayo sa katotohanan ay ayon sa kautusan, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. Sa 42,
Sino itong tao na ito? Sabi sa 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi sa kanya ng Panginoong Hesus? Ay, hindi kita alaanin kasi tao yung pagkakilala mo sa akin. Pero pansinin niyo po, ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya? Sa 43, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So mali yung pagkaunawa doon sa 17.5. Ito maliwanag oh. Ang taong ito ang pagkakilala niya kay Jesus. Pero ano ang sabi sa kanya ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasasamahin kita sa aking paraiso. Punta tayo sa Hebreo 1:8 ni Nomina. Sabi niya, yung ama tinawag na Diyos si ang anak. Merong dalawang salin kasi yan eh. Yung Diyos sa Biblia ng mga Katoliko, meron footnote yan, meron nakalagay sa baba. Ang Diyos ang iyong trono o kaya ang Diyos ang iyong trono o kaya ang sinabi niya sa anak, ang Diyos ang trono mo. Doon sa 46 ng Isaias 9, ang sabi doon, inyong alalahanin ang mga dating bagay. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos at walang ibaliban sa akin. Ako lamang ang Diyos, walang gaya ko. Kung sa 1:8, ang Diyos, tinatawag na Diyos yung anak, lalabas sa Isaias 46:9, nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng buong katotohanan ng Diyos doon. Sabi niya, ako lamang ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Ano yun? Kasinungalingan o katotohanan? Saan ang tamang salin doon sa Hebreo 1:8 para hindi ko kontrahin ng Diyos ang kanyang sinabi doon sa Isaias 46:9? Yung ang iyong trono o Diyos o ang Diyos ang iyong trono. Asan doon sa dalawa? Okay na yun, Okay, INC alright. na Katolik. Maraming salamat. Sagutin. Pero mukhang hindi mo yata naunawaan yung mga binabasa mong talata, bro. Pero hayaan kong ang iba ang sasagot doon sa mga sinasabi mo. Ako bro, Sino ako. magsas- Si Sorb. Sword ba? Oo. Ilibat ko yung ano niya. Okay, yung Isaias na ginamit ng INC, hindi talaga naunawaan nila yan. Kasi kalaban sila ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Isaias 43 ng 13, ako'y gagawa, sinong pipigil? No? Pinatunayan niyon sa sa Roma, no? Sa Roma. Sinasabi ni Pablo, ngunit sino ka ba o tao na sasagot laban sa Diyos? Ang Diyos pala